Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na po ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin yung po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Tayong mga Kristiyano, no? Isa ka ba sa mga talagang sinisikap mo, no? Kagaya natin na masunod ang katuruan ng Diyos. Yung nagsisimba ka, magdarasal, iniwasan yung kasalanan dahil may takot tayo sa Diyos. Pero bakit ganun, no? Bakit ganun? Minsan yung mga taong kakilala natin, no? Alam natin na kung sino pa yung hindi pala simba, kung sino pa yung hindi pala dasal, sila pa yung minsan nakikita mo na parang umaasenso sa buhay. 'Di ba? Kung sino pa yung gumagawa ng illegal, kagaya ng mga waiting lord, gambling lord, no? Mga drug lord, sila pa yung talagang stable sa financial. Tayo mga nagsisikap, no? Para bang tayo pa yung gipit na gipit pa, maraming suliranin lalo na po pagdating sa financial, no? Sa kalusugan. Natila ba yung pagsunod natin sa Diyos ay parang nababaliwala lang kung ikukumpara po natin sa mga taong nakikita natin sa paligid natin, di ba? Na parang pa-chill-chill lang sila sa buhay, mga arugante, walang takot sa Diyos. Talagang makita mo, no? Sila pa talaga yung nagmumukhang parang masaya at mas maganda pa yung buhay nila. Pero wag po tayong mainggit sa mga ganung bagay, no? Lalo na kung tayo ay nagsisikap na sumunod sa katuruan ng Diyos. At ito pa ng mga taong ganito ay ang ending, no? Ay ang ending nila itong nakakatakot na paraan. Lalo na yung mga walang takot talaga sa Diyos, no? Ginagawa ang gusto nila, wala silang pakialam. Natila ba ano sila, no? Immortal na walang kamatayan. Kaya nga sa Biblia po, no, meron tayong Bible verse, no, sa mensahe nitong si San Pablo. Ayon sa Hebreo chapter 10 verse 27. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at pagliliyab ng apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. So yun po pala, no, nakakatakot, no, yung kanilang ending. Doon pala sila mapupunta. Kaya kung ikaw ay simpleng tao lang, namumblema tayo sa financial, hindi tayo masyadong maangat sa buhay, hindi katulad ng mga taong gumagawa ng illegal, no? Wag po natin kainggitan yan. Dahil the end of the day, di ba, ang dulo po niyan ay ang ating pagsisikap sa buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, hindi po ito nasasayang yung ating pagsisikap na masunod ang katuruan ng Diyos, dahil ang Diyos ay lalo na ating Panginoong Yesus, no, ay patas siya, no, at kinikilala niya yung mga taong kumikilala din sa kanya, lalo na yung sumusunod sa kanyang kautusan, di ba? So ibig sabihin yung mga taong yun ay impyerno pala ang kararahasan, no, o yung kahantungan pag hindi sila nagbago sa kanilang buhay. Kaya wag po tayong mainggit, no, kung hindi man tayo maasenso ngayon, baka balang araw po, no, may nakalaan para sa atin. Importante lang yung hindi tayo gumagawa ng hindi maganda, no, hindi tayo nagiging problema ng lipunan, at hindi tayo gumagawa ng masama, dahil ang Diyos po ay hindi siya unfair, no, fair po siya sa lahat ng tao, no. Basta importante alam mo sa sarili mo na nasa presensya natin si Lord sa bawat yugto ng ating buhay. Hindi man po natin ito maperfecto, alam na po naman natin bilang isang tao, no, may kakahinahan din tayo, natutukso rin, pero importante nga sinusunod po natin ang katuruan ng Diyos, at balang araw, no, pagkakalob sa atin, hindi lang yung magaan na buhay dito sa mundong ibabaw, kundi dun sa kabilang buhay. Yun po ang pagsikapan natin na mapunta doon sa langit, no, na kung saan ay pinangako ng ating Panginoong Yesus. Kaya hayaan lang po natin, patuloy tayo, no, na magsumikap
na masunod ang katuruan ng Diyos, maging mabuting tao, tumulong sa kapwa. Yun po, no? Kahit na naghihirap, okay lang. Makakaraos din, alam naman natin hindi tayo pababayaan. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial at kalusugan, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So type mo na lang doon. I-bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema sa kalusugan. Sa mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, ipuin niyo po ng iyong mapagmahal na puso ang bawat miyembro ng pamilya na maging maunawain, maging mapagkumbaba at mapagmahal sa bawat isang miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial Lord na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga na ultimong pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas, pinuproblema pa, hinahanap pa kung saan nila iraraos ang kanilang pamilya. Ganun din po sa nasalantaan ng bagyo, Lord, ingatan niyo po, yakapin ng mahigpit, naway makaraos po sa pang-araw-araw na buhay, at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan, kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po, and God bless.